Paano nga ba malalaman kung ang isang relo na rado ay original? Yan po ang ating tatalakayin sa video ito. Lamang ang may alam. Magandang panahon po ulit sa inyo, mga kaibigan, dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayo? Shoutout po sa inyo lahat at nawa po ay pare-pareho tayong nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang sakit karamdaman. So, sa topic po natin ngayon ay pag-aaralan po natin yung tungkol po sa katanungan ng ating isang taga-subaybay, kaibigan, taga-suporta. Ang sabi niya po ay ganito: Sir, paano ba malalaman kung ang isang relo na rado ay original? Simple lamang po kapag malalaman mo po ang sekreto kung paano malalaman na original po ang isang rado. Ngunit bago po yun ay shoutout po sa ating kaibigan, si Florable TV. Shoutout sa iyo kaibigan, salamat sa iyong pagsuporta dito po sa ating channel. Tuloy po tayo. So bago po natin pag-aralan kung paano malalaman ang original na rado, tuturo ko muna sa inyo ang tatlo lamang na klase ng relo. Siyempre, unang-una, meron po tayong relong di battery. Yan po. Rado na di battery. Example lamang po yan, ngunit napakarami pong di battery relo. Iba't ibang klase, iba't ibang hugis ng muka, iba't ibang kulay. Iyan po ay umaandar hanggat yan po ay may karga ang battery. Maliban na lamang kung sira ang kanyang pyesa. Battery operated. Pangalawa ay ang relo na radong di susi. Ito po. Hindi po yan di battery. Hindi rin po yan automatic. Iyan po ay manual. Ibig sabihin, pag relong di susi, early in the morning po, tuwing pagising mo sa umaga, sususian mo po itong susian ng ganito. Pipihitin po yan tuwing umaga hanggang maramdaman nyo na mahigpit na po ang susian. Ito po yung crown. Crown, yan. Ito. Pagising nyo po sa umaga, pipihitin nyo po ito. Ramdam mo naman po yan. Pag puno na po ng susi yan, all for charge na po, bigla pong titigas yan, gaganit. Yan. Tama na po yun. Sapat na po yung kanyang susi para suotin mo sa paghapon nang hindi po tumitigil ang relong di susi. At pagising mo sa umaga, sususian mo ulit ang mga relong di susi. Okay? Yan po ay manual. Kaya pag hindi mo po sinususian sa umaga yan, isang araw, kinamagahan, patay na po yan. Okay? Pangatlo ay ang relong automatic. Ito po. Yan po ay, hindi po yan di battery, hindi din po siya manual, ngunit ito po ay automatic. Ano naman po nagpapatakbo sa automatic? Ito po yung kanyang rotor. Kapag gumalaw ang braso mo, gagalaw po yung rotor na yan. Yan, gagalaw po yan. At kapag gumagalaw po yung rotor na yan, iyan po ay dynamo. Sumususi po yan ng mag-isa, automatic. Kung baga man sa cellphone, nagcha-charge po yan. Sa maghapong suot mo ang iyong automatic, sapat na po yan para hindi po mamatay kahit hubarin niyo po sa magdamag. At pagising niyo po sa umaga, bago po malobat yan, suotin niyo po sa braso ulit upang mag-charge po ulit sa bawat galaw ng kanyang rotor, bawat galaw po ng iyong kamay. Ngunit meron din po mga automatic na self-winding pa. Ibig sabihin, kung namamatay kasi 2 araw, 3 araw mong hinubad ang automatic, patay po yan. Meron pong automatic na self-winding din. Ano po? Tulad po ng rado. Yan. Pwede niyo pong susian ang rado nyo. Tingnan niyo po ha. Ulitin ko. Yung rado pong automatic ay pwede din pong susian ng manual tulad po ng disusi. Pagising mo sa umaga, halimbawa namatay, sususian niyo po ulit ganito. Paabante. Ayan po ay tutunog yan na ganun. Tapos po nun, sapat na po yun para po muling magkarga
at umandar po ang automatic. Ngunit, kung ayaw mo naman magsusi, kasi tinatamad ka, automatic nga po yan. Huwag mo lang ubadin upang hindi po mamatay. Okay po So now, paano malalaman kung original po ang rado? Unahin po natin ang battery. Number 1 po, makikita niyo po ang rado kung original is housing. Pag kulay puti stainless, dapat po makinis po yan at hindi po dinadapuan ng anumang kalawang. Kahit puro gas-gas po yan, makinis at mananatiling kulay puti ang rado na original. Kung gold-plated naman, mananatili po yung dilaw at hindi po nangingitim kasi nga po original. At ito po, pinakang ultimatum na upang makilala mo kung original po ang rado. Titignan niyo po ang kaniyang makina. Ganito po ang makina ng battery. Yan. Iba't ibang klase po ang makina ng battery Meron pong ganyan. 955, meron din naman pong mga ETA, ano po. Yan lang po mga pangalan ng rado po. Lagi niyo pong titignan po Ito pa po. Tignan niyo po yung mga picture. Example po lamang yan ng makina ng original na battery rado. Ito pa. Yan pa po. Lagi niyo pong pakatatandaan, iba't ibang kulay, iba't ibang klase ng makina ng original na rado. Lagi pong may nakaukit na Swiss made. At may nakapangalan po na rado. Yan po ang original na makina ng rado. Kapag ganyan po ang makina ng rado na binibenta sa inyong battery, Diastar po kasi ang kalimitan po sa rado. Ano mang hugis yan, Diastar nakasulat. Pag ganyan po binibenta sa inyo, halimbawa stainless, kulay puti ang radong battery, bilog, oblong, kwadrado, makinis, stainless, tapos binuksan nyo po ang loob, ganyan po ang makina, maalin man dyan, at marami pa pong klase ng original na makina. Basta nyo ulit ko po, may tatak na Swiss made, at kailangan pulido po ang pagkakagawa. Tignan nyo po. Pag ganyan po ang makina niya, genuine po yan na rado. Ngunit pag fake na radong battery, ganito po makikita mong makina. Black machine, made in Japan. Kasi po, ang rado ay Swiss made, hindi po siya Japan made. Kaya once na nakita mo sa makina ng rado, pag bukulat mo ay kahit magandang makina, nakasulat na may made in Japan or Japan made. Matik po yan, that is fake. Dahil ang rado is Swiss made. Ano po? So pag ganyan po ang makina, local. Tawag po dyan ay black machine. May kapatid po yan ito, white machine. China made po yan. Ganyan ang makina ng mga local na rado. Hindi lang rado, iba't ibang klase ng relo. Pag ganyan na-encounter yung makina, matik po yan ay local lamang or mahinang klase ng relo kapag ganyan po ang makina. Okay po, sa battery, nakita nyo. Pangalawa, doon po tayo sa bisusi. Ito po, manual. Ganyan po ang makina ng bisusi. Tingnan nyo po. May nakatatak po yan lagi na Swiss made. May nakatatak po yan na rado. Okay? Ngunit pag walang tatak na Swiss, walang tatak na rado, iyan po ay fake. Ulitin ko po iyan po ay fake. May mga rado po na stainless, may rado po na gold-plated, may rado din po na gold talaga, pure, may rado naman na plaki kung tawagin. Pag sinabing plaki, tanso, babalutin po yan ng makapal na ginto. Kasi sa dami ko na pong nabiling relo, pag hindi ka sanay sa ginto, kapag kakamulan mo ginto, hindi tatablan ng asido sa kapal ng plaki. Ngunit mapapansin mo sa tagal ng panahon, nagbabakbak din po yung kanyang gilid. Opo, nauubos yung kanyang pagka-gold. Ngunit ang kanyang makina ay Swiss made. Lagi pong may tatak na Swiss at may pangalan pong rado. Pangatlo, dito po tayo sa automatic. Okay? Ito po yun.
Rado Diastar. Isa lamang po yan sa sample ko ng automatic na relo, na rado. Marami pong hugis ang rado. May bilog, may kwadrado, may oblong. Yan nga po yung Rado Diastar. Ano po? Paano ba malalaman ang automatic ay original? Number 1, yung kanya pong housing, po, bezel. Yan po ay, pag hinawakan nyo kulay dilaw, yan po ay napakakinis. Napakakinis po niyan at hindi po yan basta-basta nagagasgasan. Bakit? Kasi yan po ay ceramic. Madulas, ngunit malutong. Pag pupukin ng martilyo yan, baak agad yan kasi malutong. Ngunit madulas. Ano po? Yan po ang original na rado. Pangalawa, ang kanyang salamin ay ganito. Sapphire. Tignan niyo po, puting-puti. Na kahit pumapakuskus sa, halimbawa, aksidenteng napakuskus mo sa semento, ano po, hindi po yan agad-agad na gagasgasan. Bakit? Dahil nga po sapphire. Ang sapphire na salamin ay madulas. Okay po, kaya ang itinuro ko sa vlog natin nung diamond ay may sapphire. Na kapag kahit ipagkuskusan mo po yung rado mo, hindi basa-basa nagagasgas sa liha. Ngunit may teknik po niyan. Pag yan naman po yung kinikil mo ng mariin, mababasag na po yan, magagasgas na po yan. Hindi katulad ng diamond, kahit anong gawin mo, hindi mo kayang basagin or hindi mo kaya palang gasgasan. Okay, puting-puti po ang salamin ng rado ha, tignan niyo po. At wala po yung gasgas. Tignan niyo po yung ilalim, yung takip. Ito po naman. Kung mapapansin niyo po yung takip niya, yung pagkakasala po, lapat na lapat. Hindi po ba? Takip at bezel. Takip at saka housing. Lapat na lapat po yan. Wala ka po makikitang angat. At yung takip niya po napakakinis. Yung takip niya po may mga nakaukit. Tignan niyo po ang ukit. Ganyan po yung kapulido. Ang original na rado. Wala kang mapipintas kapag tinignan po ang ilalim. Wala kang maipipintas dahil nga po is pulido po ganyang kaputi. Lagi niyo po patatandaan yan para sometimes na kayo maka-encounter po ng ganyan ay hindi po kayo ma-fake. At higit sa lahat, tignan niyo po ang makina. Ano po? Sampulan ko muna kayo ng makina ng fake na rado. Ganito po. Baka sabihin nyo pag binuksan nyo yan, baka sabihin nyo, original to. Bakit? Kulay gold Sabihin nyo, gold pa. Ano po? That is fake po na makina ng rado. Ang original na makina ng rado ay may tatak na rado. Or Swiss made ulit. ETA po ang tawag namin dyan. Swiss made. So yan po yung fake ha. Pag ganyan po ang makina, kahit kulay puti, walang tatak, fake. Kung may tatak man at hindi po pulido, is fake. Ito po ang original na makina ng rado. Ito po yung isa, gold. Plated. Pag po kayong maniwala na ang makina ng rado ay ginto, sa Rolex, hindi din po ginto makina ng rado, ng Rolex. Ano po? Ito pa po, original na kanyang makina. Tingnan niyo po ang pagkakasulat. Kulay white po yan. Na may dilaw. Ito naman yung makina pag luma na, rado. Tingnan niyo po. Yung pagkakasulat po ng Swiss made, rado, ano po, ETA. Tingnan niyo po. So ganyan po ang mga original na makina ng rado. Ngunit kapag ang makina po ng rado na automatic is walang pangalan or may nakapangalan man is parang isinulat lang, yun bang hindi perfect? Lagi niyo pong pakatatandaan, ang mamahaling relo is perfect po ang mga pagkakaukit, pagkakasulat. So nawa po sa ating video ito ay nakatulong po ako sa inyo kung paano tumingin ng original na rado. Marami pong salamat sa mga dati ko na pong subscriber. Napakaraming salamat po sa inyo.
Sa mga bago pa lamang po, ngayon lang napadaan, pwede pong pakisubscribe niyo po ating channel. At kung nagustuhan, paki-like, paki-share po sa ating mga kaibigan. At kung may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. See you in my next video. God bless po. Lamang ang may alam.